magandang araw sa lahat. Ito si Rafael Cristian Dela ng ikalawang pangkat sa tinatalakay na pamumuno. Ang akin napiling pinuno ay si Rodrigo Roa Duterte. Napili ko siya sapagkat na siya kasalukuyang pinuno ng bansa. Tapos, sariwang-sariwa pa yung mga isyong hinaharap niya. So, napakadaling magtanong tsaka magsiyasa tungkol dito. At marami ka matatanong tungkol sa kanya kasi napakasikat niya. Kahit nasa ibang bansa ay sikat na sikat siya dahil sa pamamaraan ng kanyang pamumuno. Ibang ka dumadaan. Siya ay nahalal bilang ika-16 na presidente ng Republika ng Pilipinas. At dahil doon siya ay nakakalap ng 16 na milyong boto mula sa mga Pilipino. Doon na nagsimula ang mga issue nung nagsimula siya ng kanyang gera kontra sa droga. Yung mga isyong hinaharap niya nga ay tungkol sa mga extrajudicial killings, mga yung kanyang pararaan ng pananalita na sabi ng ibang tao ay hindi nauukol sa bibig na nanggagaling sa isang pinuno ng bansa. Pero dito rin sumasang-ayon ng iba dahil kailangan mo ika nga ng paninindigan sa pananalita at kailangan mo ipakita yung iyong tapang at lakas ng loob sa pagharap sa mga problema ng bansa. Sa mga problema ang hinaharap ng ating bansa, kasalukuyang tinatalakay ay ang problema sa trapiko. Dahil ito nga dahil sa mga nakaraang administrasyon, hindi nila masyadong nabigyan ng nauukol na solusyon o pag-ayos sa problema dito. Dahil dito ay nagtambak-tambak at lumala lalo yung problema. Pero bakit nga ba ganun nangyari? Kasi hindi daw pwedeng, sabi nila hindi daw naman ganun kalala ang trapiko. Pero tingnan natin sa mga susunod na footage. Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Di maiwasang gumawa ng di inaasahang bagay. Sa ngayon, katulad nga, napakainit, naglalakad ako, nagsasalta mag-isa. Nagtitingin na ako ng mga tao kasi kala nila nagsasalta lang ako mag-isa. Pero para sa vlog, para sa grades, sige, gaya natin to. Ang kasalukuyan ding hinaharap ng ating Pangulo ay issue tungkol sa South China Sea o ang West Philippine Sea na kung saan pinag-aagawan ito ng dalawang bansa, ang Pilipinas at ang China. Ngayon, ang nangyayari naman ay ang desisyon ay papunta sa Pilipinas, pero hindi pa rin nakikinig dito ang bansang China. Dahil dito ay nagkakainitan lahat ng bansa at pinipilit nila ang Pilipinas ang nararapat may-ari ng South China Sea o ang West Philippine Sea. Katulad din nasa likod ko ngayon, ito West Philippine Sea na pinag-aagawan ng China. Kasalukuyan ngayon minagaganap na gera kontra sa droga na pinamumuno ng ating pinuno na si Rodrigo Roa Duterte. Tapos ito ay pinangangatawanan ng Philippine National Police o ang kanyang napili na sa General Pato de la Rosa. Kung saan ayon sa kanya ay napakarami ng Pilipino na nalululong sa droga. At ito ay naging krisis na ng bansa. Kaya humihingi siya ng tulong sa militar at sa pulis para sugpuin ito. Then mahilig kumain nakakamay ang ating Pangulo kaya susubukan din natin. Si Mary Grace Señora Paula Manzares o mas kilala bilang Grace po ay isang politiko mula sa Pilipinas na nagsilbi bilang tagapangulo ng Lipon sa Paglalataso at Pag-uuri ng Sine at Telebisyon o MTRCB mula 2010 hanggang 2012. Siya ay tumakbo
para sa pagkapangulo ng Pilipinas noong taong 2016. Siya ay pinanganak noong ika-3 ng Setyembre 1968 sa Iloilo, subalit inabandona ng kanyang pinuno niya. Siya ang inangking anak ng pambansang alagad ng sining na si Fernando Poe Jr., ang hari ng pelikulang Pilipino, ang kanyang asawa na si Susan Roses, na nagpalaki sa kanya sa Manila bilang kanilang nag-iisang anak ng babae. Nag-aral sa Pilipinas at Estados Unidos kung saan siya nakapagtapos sa Boston College. Lumaki siya sa Estados Unidos bago siya bumalik sa Pilipinas noong 2004. Nang pumanaw ang kanyang ama ilang buwan pagkatapos ng halalan ng 2004. Noong 2010, ikinalaga siya ni Pangulong Benigno Aquino III bilang tagapangulo ng Lupon sa Tagaytay at pag-uuri ng sine at telebisyon sa MTRCB. Miriam Defensor Santiago. Ipinanganak noong Hunyo 15, 1945. Isang politiko at kasalukuyang senador ng Pilipinas. Siya ay isang abogado, dating hukom, at guro ng Saligang Batas at Batas Internasyonal. Naglingkod siya bilang komisyonado ng Kawanihan ng Pandarayuhan at Deportasyon ng Pilipinas noong 1988 at naging kalihim ng kagawaran ng Reformang Pansakahan mula 1989 hanggang 1991. Si Defensor Santiago ay ipinanganak sa lungsod ng Iloilo kina District Judge Benjamin A. Defensor at Dean Dimp na Palma Defensor. Nagtapos siya ng kanyang elementarya bilang valedictorian sa La Paz Elementary School noong 1957. Taong 1961, natapos siya ng high school sa Iloilo National High School bilang valedictorian. Nag-aral siya ng kolehiyo sa University of the Philippines sa kursong Abogasya. Natapos ni Miriam ang kanyang Bachelor of Arts sa loob lamang ng 3.5 taon. Taliwas sa ordinaryong 4 na taon sa gradong 1.1 bilang average, noong huling semestre. Nagtapos siya bilang magna cum laude noong 1965. Natapos niya ang kanyang Bachelor of Laws sa UP bilang cum laude. Tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas si Defensor Santiago noong 1992. Nanguna siya sa pambansang bilangan ng mga boto noong unang mga araw ng bilangan. Subalit, natalo lamang ng ilang daang libong mga boto. Napaulat na nagkaroon ng malawakang dayaan sa halalan, lalo na ang madalas na pagkawala ng kuryente noong unang 5 araw. Nagsampa siya ng protesta na pinawalang saysay noong 1995 nang tumakbo siyang muli bilang senador at nagwagi. Laging natatampok si Santiago sa pandaigdigang balitaan dahil sa kanyang tahas sa pananalita. Noong 1997, pinangalanan siya ng Australian Magazine bilang isa sa the 100 most powerful women in the world. Ilang ulit siyang pinarangalang pinakamahusay na senador at binansagang Queen of Expose dahil sa kanyang matapang na pagbubulgar ng mga di umano'y ilang maanomalyang proyekto ng pamahalaan, kung saan nadawit ang dating kalihim ng DILG, Ronaldo Puno. Si Mercedes Concepcion ay isinilang noong ika-10 ng Hunyo 1928 at nagtapos siya ng bachelor sa agham sa chemistry sa UP noong 1951. Nakatanggap siya ng Colombo Plan Fellowship noong 1953 upang makapag-aral sa University of Sydney ng Bioestadistica. Natapos niya ang doktorado sa demografiya sa University of Chicago noong 1963 at nagturo siya ng estadistika at demografiya sa Universidad ng Pilipinas habang gumaganap ng tungkuling pang-administrasyon sa Population Institute at iba't iba pang ahensya sa UN. Naglilingkod siya sa kasalukuyan bilang kasapi ng lupon ng Komisyon sa Populasyon
at tagapangulo ng Committee on Population and Housing Statistics ng NSCB. Ang pananaliksik ni Mercedes Concepcion tungkol sa paglaki ng populasyon sa Pilipinas ay isang makabuluhang tugtong na nakatulong sa pag-unlad, pagsubaybay, at pagsuri sa patakaran at programa ng National Population at ang kanyang pangunguna sa pananaliksik ukol sa populasyon sa Pilipinas at sa Timog Silangang Asya ay kinikilala at pinapahalagahan sa buong mundo. Mula sa San Miguel de Mayuno, Bulacan, at isa sa 16 na anak ni Rafael Tecson at Monica Perez, si Trinidad Tecson. Ang pagiging kagawad ni Tecson sa Logia de Adoption na itinatag noong taong 1893 ang naging hudyat upang siya ay mamulat sa kalupitan ng mga Espanyol. Itinayo ang samahang ito upang tuligsain ang maling pamamalakad ng mga paring Espanyol sa Pilipinas at isa si Tecson sa mga matatapang na namuno sa pagtuligsang ito. Taong 1895, sumali siya sa katipunan na ikinamangha ng kanyang mga kasamahan, lalo na't ginamit niya sa paglagda ang kanyang dugo na noon ay ginagawa lamang ng mga kalalakihan. Kasama si Tecson sa grupo na kumuha ng armas sa loob ng korte sa Caloocan at sa San Isidro, Nueva Ecija, sa ilalim ng pamumuno ni General Mariano Llanera upang malutas ang kakulangan sa baril ng mga katipunero. Sa ilalim naman ni General Gregorio del Pilar, kasama siyang umatake sa puwersa ng mga Amerikano na nakahimpil sa Bulacan at Calamba. Siya rin ay naupo bilang komisaryo ng digmaan sa Republika ng Malolos. Kasamang nakipaglaban ni Tecson si General Francisco Macabulos ng Nueva Ecija, General Mariano Llanera, General Isidro Torres, at General Gregorio del Pilar ng Bulacan. Siya ang nagsilbing nurse ng mga sugatang katipunero sa laban. Dahil sa angking katapangan at pagiging maparaan ni Trinidad, ay binansagan siya bilang ina ng biyak na bato at ina ng Philippine National Red Cross. Makikilala ang pangalang Maria Josefa Gabriela Carino na Juan de Arc ng Ilocos. Siya ay isa sa mga kababaihan na lumaban kasama ang iba pang Pilipino noong panahon ng Rebolusyon. Ipinanganak si Maria Josefa Gabriela Silang sa Santa Ilocos Sur noong Marso 19, 1731. Ang kanyang biological na ama ay isang magsasaka sa Ilocos Sur, habang ang kanyang ina ay taga-Abra. Bata pa lamang, napawalay na sa kanyang mga magulang si Gabriela. Inampon at pinalaki siya ni Padre Tomas Milan. Noong siya ay 20 anyos, si Gabriela ay sa pilitang ipinakasal kay Don Tomas Milan, isang mayaman na manliligaw. Nang namatay ang asawa dahil sa pagkatanda, naiwan kay Gabriela ang malaking kayamanan nito. Pagkalipas ng panahon, dumating ang isang makisig, mabait at tapat na binata at nagligaw kay Gabriela. Pagkatapos ng 5 taong pangliligaw, sinigot ni Gabriela si Diego Silang. Sila ay nagkaroon ng anak na si Anselmo Carino. Si Gabriela Silang ang unang Pilipinong babae na namuno sa isang kalakaran noong kolonisasyon ng mga Kastila sa Pilipinas. Ang mag-asawa ay magiting na lumaban sa Kastila at napalaya ang Vigan. Sila ay tumira sa Vigan mula noon. Sa kasamaang palad, namatay ang asawa niyang si Diego sa kamay ng mga Kastila. Ito ay nagdulot ng muling pagkabiyuda ni Gabriela. Hindi nagtapos ang sinimulang kalakaran para sa kalayaan at ipinatuloy ni Gabriela ang naiwang laban ng kanyang asawa. Si Gregoria Alvarez de Jesus ay makikilala sa mga bansag na Aling Oryang,
ina ng katipunan, ina ng himagsikan, at lakambini ng katipunan. Siya ay pinanganak sa Caloocan noong 9 ng Mayo taong 1875. Ang kanyang mga magulang na si Nicolas de Jesus at Baltasara Alvarez ay minahal siya ng lubusan. Masasabing isang magaling na mag-aaral si Gregoria noong siya ay nasa elementarya, ngunit hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral sa kagustuhang makatulong sa pamilya ng maaga at unahin ang ibang pangangailangan ng pamilya. Napangasawa niya ang supremo ng katipunan na si Andres Bonifacio. Noong panahon na nangliligaw si Andres, tutol pa ang mga magulang ni Gregoria at pinagtangka ang paghiwalayin ng dalawa. Sa huli, wala nang nagawa ang mga magulang ni Gregoria at sila ay nagpakasal noong Marso 1893 sa Katolikong Simbahan ng Binondo. Si Gregoria ay isang unang babaeng Pilipino na sumali sa katipunan. Siya ay nagkaroon ng mahalagang tungkulin dito. Ginampanan niya rin ang iba pang mga importanteng tungkulin noong revolusyon. Sa kasamaang palad, namatay ang unang asawa na si Andres Bonifacio. Lumipas ang mga panahon, nagpakasal muli si Gregoria sa isang general na si Julio Nakpil. Nagkaroon siya ng isang anak kay Andres at 5 anak kay Julio. Ngunit, ang anak niya kay Andres Bonifacio ay namatay sanggol pa lamang. Kahit na madaming kinaharap si Gregoria na problema sa kanyang personal na buhay, ang kanyang pagmamahal sa bansang sinilangan ay nanaig. Siya ay naging matapang, mapagmahal sa bayan at tinuring na isang bayani noong panahon ng revolusyon.